Sa taong 2026, isang panahon na binabalot ng takot, misteryo at mga pangyayari, na tila hindi maipaliwanag. Sa mga nagdaang taon, maraming hula ang nagkatotoo, at ngayon, si Jay Costura ay muling nagbabalik, dala ang mga nakakakilabot na pahayag, tungkol sa kinabukasan ng ating bansa. Si Jay Costura ay isa sa mga pinakakilalang manghuhula sa Pilipinas. Kilala siya sa mga prediksyon, na di umano ay tumama na sa mga nagdaang taon, mula sa mga trahedya, politika, at hanggang sa showbiz. Kaya mula sa mga sakunang magpapatigil ng mundo, hanggang sa di umano ay pagkawala ng kilalang politiko sa bansa, ito ang mga hula na magpapayanig sa isipan mo. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Paggising ng kabataan, at pagbabago ng pananampalataya. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, isang kakaibang paggising ang mararamdaman ng mga kabataan sa buong bansa. Hindi na raw ito simpleng pagbabago sa uso, teknolohiya o politika, kundi isang malalim na paggising sa isipan at pananampalataya. Marami sa mga kabataan ang magsisimulang magtanong sa mga lumang paniniwala, tradisyon at sistema na matagal nang sinusunod ng lipunan. Ang mga dati ay tahimik lang, ay magiging boses ng bagong ideolohiya, isang kilusang magtatanong, maghahanap at magtutulak ng pagbabago sa pananampalataya at moralidad. Sa kanyang mga babala, binanggit ni Jay Costura na may hatid na kaguluhan ang ganitong paggising. Habang ang iba ay makakakita ng liwanag at bagong direksyon, may ilan din daw na maliligaw at magiging biktima ng maling paniniwala. Laganap daw ang mga bagong grupo, sekta at pananampalataya na mag-aalok ng katotohanan, ngunit hindi lahat ay tunay. Ito raw ang panahon kung saan ang kabataan ay madaling maimpluwensyahan dahil sa sobrang dami ng impormasyon at maling gabay sa social media. Pero gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, makikita rin daw ang bagong pag-asa. Ayon sa hula, may mga kabataan na magtataguyod ng kabutihan, katotohanan at pagkakaisa, hindi batay sa relihiyon, kundi sa pananampalataya sa Diyos, at sa kabutihan ng tao. Magsisimula raw silang magpahayag ng mensahe ng pagbabago, sa pamamagitan ng mga makabagong plataporma, musika, sining, at digital media. Ang tinig ng mga kabataang ito ang magiging simula ng espiritual na revolusyon, isang pagbabalik sa tunay na pananampalataya, ngunit sa mas modernong anyo. Ngunit ayon kay Jay Costura, hindi ito magiging madali. Magkakaroon daw ng malalaking pagsubok, mga pagtatalo sa loob ng simbahan, mga lider relihiyosong mawawalan ng tiwala ng tao, at mga kabataang makakaramdam ng kalituhan, kung sino o ano ang kanilang paniniwalaan. Sa mga panahong ito, sinabi niya na ang pananampalataya ay susubukan, hindi lang ng relihiyon, kundi ng katatagan ng puso, ng bawat isa. Ang mga hindi matibay sa paniniwala, ay maaaring tuluyang mawalan ng direksyon. Sa dulo ng kanyang hula, binigyang diin ni Jay Costura, na ang lahat ng ito ay bahagi ng malawak na siklo, sa pagbabago ng mundo. Sa paggising ng kabataan at pagbabagong espiritual na ito, darating daw ang panahon na muling magbabalik ang interes ng tao sa Diyos, ngunit sa mas malalim, at personal na paraan. Ang dating paniniwalang nakasentro lang sa simbahan, ay magiging mas buhay, mas totoo at mas konektado, sa araw-araw na buhay ng tao. Sa kanyang mga salita, ang tunay na pananampalataya ay hindi mawawala, pero magbabago lang ang anyo, at ang kabataan, ang magiging instrumento nito. Pag-alis ng isang kilalang artista, o pamilya ng celebrities. Ayon sa nakakagulat na hula ni Jay Costura, para sa taong 2026, isang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, o posibleng buong pamilya ng mga sikat na artista, ang biglaang mawawala sa limelight. Hindi raw ito basta-basta na desisyong pangkaraniwan, kundi isang hakbang na mag-iiwan ng maraming katanungan, at mga haka-haka sa publiko. Ang kanilang pagkawala ay magiging sentro ng mga balita, kontrobersya at usap-usapan, na tila may mas malalim na dahilan, kaysa sa sinasabi ng media. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Jay Costura na ang pag-alis ng naturang artista o pamilya, ay hindi lang dahil sa pagod o personal na problema, kundi dahil sa isang malakas na tawag mula sa itaas, isang espiritual na paggabay na nagtulak sa kanila, na iwan ang kasikatan. Ayon sa hula, mararamdaman daw ng taong ito o ng pamilya, na may paparating na malaking pagbabago sa mundo, at ang tanging paraan upang makaligtas,
o makahanap ng kapayapaan, ay ang paglayo sa spotlight, at pamumuhay ng simple at tahimik. Ngunit babala ni Jay Costura, ang biglaang pagkawala na ito ay magdadala ng malaking epekto sa industriya ng showbiz. Maraming proyekto ang maaantala, maraming tagahanga ang mabibigo, at ang media ay magsisikap hanapin ang totoo sa likod ng katahimikan. May ilan daw na maghihinala ng mas malalim na dahilan, katulad ng pagtakas sa panganib, problema sa kalusugan, o isang misteryosong pangyayari na ayaw isa publiko. Ang katahimikan ng pamilyang ito ay magiging mitya ng iba't ibang teorya at kwentong magpapatuloy kahit wala ng opisyal na kumpirmasyon. Sa kabilang banda, sinabi rin ng manghuhula na sa paglipas ng mga buwan, magkakaroon ng mga senyales ng pagbabago sa mga natitirang artista sa industriya. Marami raw ang susunod sa yapak ng naturang pamilya, kung saan iiwas sa fame, iiwas sa gulo, at pipiliin ang kapayapaan kaysa sa kasikatan. Ang 2026 ayon kay Jay Costura ay magiging taon ng unti-unting pagbagsak ng ilusyon sa showbiz, kung saan mas pipiliin ng ilan ang tahimik na buhay kaysa sa kinang ng spotlight. Sa huli, binigyang diin ni Jay Costura na ang pagkawala ng pamilyang ito ay hindi wakas, kundi simula ng isang panibagong yugto, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong industriya. Ang pag-alis nila ay magiging aral sa maraming artista at taga-subaybay na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa kasikatan, pera o tagumpay, kundi sa kapayapaan ng kalooban. Sa kanyang mga salita, ang liwanag ng entablado ay pansamantala, ngunit ang katahimikan ng kaluluwa ay walang hanggan. Pagtaas ng krimen at kakulangan sa trabaho. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, mararanasan ng bansa ang malawakang pagtaas ng krimen na may kaugnayan sa kakulangan ng trabaho at paghihirap sa ekonomiya. Hindi raw ito basta simpleng pagtaas ng kriminalidad, kundi isang senyales ng lumalalim na pagkadismaya ng maraming mamamayan sa sistema. Sa mga lansangan, maririnig daw ang hinaing ng mga ordinaryong tao na hirap humanap ng kabuhayan, habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang ganitong sitwasyon ay magiging mitya ng kaguluhan at kawalan ng tiwala sa mga namumuno. Sa kanyang hula, sinabi ni Jay Costura na maraming kabataan ang maaapektuhan ng problemang ito. Marami sa kanila ang hindi makakahanap ng maayos na trabaho, kahit nagtapos ng kolehiyo, dahilan para mapilitin ang ilan na pumasok sa iligal na gawain. Makikita raw ang pagdami ng mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw, scam, online fraud, at mga ipinagbabawal na gamot. Sa ilalim ng mga ngiti sa social media, nagkukubli raw ang realidad ng desperasyon, isang tahimik na sigaw ng mga kabataang nawalan ng direksyon at pag-asa sa kinabukasan. Ayon pa sa kanya, maging ang mga probinsya ay hindi rin ligtas. Ang dating tahimik na mga bayan ay magsisimulang makaranas ng mga krimen na dati ay bihira lang mangyari. Kasabay nito, tataas din daw ang bilang ng mga taong aalis ng bansa upang maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Ngunit babala ni Jay Costura, kahit sa ibang bansa, marami ring pagsubok at panganib ang naghihintay. Ang pag-alis ay hindi garantiya ng kaginhawaan, sapagkat dala-dala pa rin ng ilan ang takot, lungkot, at kawalan ng katiyakan. Gayunman, sa gitna ng dilim na ito, sinabi ng manghuhula na may liwanag pa rin ang mamamayani. Sa ikalawang kalahati ng taon, magsisimulang kumilos ang ilang grupo at organisasyon upang tumulong sa mga walang trabaho at mga kabataang naliligaw ng landas. Magkakaroon daw ng mga bagong programa na layong magbigay ng kabuhayan at edukasyon, bagamat hindi agad nito malulutas ang mga nasabing problema. Sa panahong ito, masusubok ang disiplina at malasakit ng bawat Pilipino kung pipiliin ba nilang tumulong o makisama sa kaguluhan. Sa huling bahagi ng kanyang hula, binigyang diin ni Jay Costura na ang taong 2026 ay panahon ng malaking pagsubok sa moralidad at pagkakaisa. Ang pagtaas ng krimen at kakulangan sa trabaho ay magiging salamin ng katotohanang matagal nang binabaliwala, ang pangangailangang magtulungan at maniwala sa kabutihan. Sa kanyang mga salita, kapag ang tao ay nawalan ng pag-asa, lumalakas ang tukso ng kasamaan. Ngunit kapag ang bayan ay muling natutong magkaisa, walang dilim na hindi kaya lampasan. Kakaibang pagkakagulo sa social media at cyberwar. Ayon sa matinding hula ni Jay Costura sa taong 2026, isang malawakang kaguluhan sa social media ang magaganap, isang kaganapang hindi pa naranasan ng buong mundo. Hindi ito simpleng trending issue,
o away ng mga sikat na personalidad, kundi isang malalim at sistematikong gyera sa loob ng internet. Ang tinawag niyang cyber war ay magsisimula raw sa mga serye ng data breach, fake news invasion at mass hacking na magdudulot ng matinding takot at kalituhan sa buong publiko. Ayon sa kanya, ito ang panahon kung saan ang katotohanan at kasinungalingan ay halos hindi na magkaiba. Sa kanyang hula, binanggit ni Jay Costura na may mga bansa at grupo na magsisimulang gumamit ng social media bilang sandata ng impluwensya at pagkontrol. Makikita raw ang mga biglaang pagbabago sa mga algorithm, misteryosong pagkawala ng mga kilalang account, at malawakang pagkalat ng mga impormasyon na sadyang ginawa para magpasiklab ng galit at takot. Maging ang mga ordinaryong netizen ay magiging bahagi ng labanang ito, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng komento, opinyon, at paniniwala. Ayon pa kay Jay Costura, sa kalagitnaan ng taong 2026, ay mangyayari ang tinatawag niyang digital chaos, isang sandaling halos sabay-sabay na bumagsak o ma-paralyze ang ilang malalaking social media platforms. Ito raw ay magiging resulta ng sabay-sabay na cyber attacks mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming negosyo, influencer at online worker ang mawawalan ng kita, habang ang mga gobyerno ay magpapanik dahil sa kakulangan ng kontrol sa mga impormasyon. Magiging magulo ang daloy ng balita, at sa gitna nito, marami ang maliligaw at mawawalan ng tiwala sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sinabi rin ni Jay Costura na may muling magigising sa kabutihan at kamalayan. Dahil sa cyber war na ito, mas marami raw ang matututo kung gaano kalalim ang kapangyarihan ng teknolohiya. Magsisimulang kumilos ang mga ethical hacker, tech advocates at mga kabataang expert sa internet upang ipagtanggol ang katotohanan at protektahan ang kalayaan sa impormasyon. Magiging bagong bayani ng makabagong panahon ang mga taong marunong gumamit ng teknolohiya sa tama at makataong paraan. Sa dulo ng kanyang hula, ibinili ni Jay Costura na ang cyber war ng 2026 ay isang babala at pagkakataon. Babala dahil ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluwensya ng digital world sa buhay ng tao, ngunit pagkakataon din upang matutong muling maniwala sa tunay na ugnayan at pagkakaisa. Sa kanyang mga salita, kapag ang mundo ay ginulo ng mga kamay na hindi nakikita, tanging puso at katotohanan ang makapagpapanumbalik ng kapayapaan. Ang hula niyang ito ay paalala na ang labang darating ay hindi sa mga lansangan, kundi sa likod ng mga screen na araw-araw natin hinaharap. Paglitaw ng bagong sakit o mutation ng dating virus. Ayon sa nakakatindig balahibo na hula ni Jay Costura, para sa taong 2026, ay muling uusigin ng isang misteryosong sakit ang mundo, hindi man kasing lawak ng pandemic noong nakaraan, ngunit may kakayahang magdulot ng takot at pagkalito sa buong sangkatauhan. Ayon sa kanya, magsisimula raw ito sa isang hindi inaasahang lugar sa Asia, kung saan mararamdaman ng mga tao ang biglaang pagtaas ng mga kaso ng kakaibang lagnat at matinding panghihina. Sa unang tingin, aakalain ng mga dalubhasa na ito ay karaniwang virus lamang, ngunit makalipas ang ilang linggo, mapapatunayan nilang ito ay mutation ng isang dating kilalang sakit na nagbago at lumakas. Sa hula ni Jay Costura, ang bagong variant o virus na ito ay tinawag niyang ang tahimik na mutation dahil sa kakaibang paraan nito ng pagkalat. Hindi raw ito agad na nakikita o nadedetect ng mga karaniwang test, kaya maraming magkakasakit nang hindi namamalayan. Ayon sa kanyang prediksyon, magdudulot ito ng takot at kalituhan sa mga ospital at pamahalaan dahil tila hindi agad gumagana ang mga dating lunas o bakuna. Dahil dito, muling mabubuhay ang mga alaala ng pandemic, mga lockdown, health warning at panic buying. Bagaman sa pagkakataong ito, mas mabilis at mas agresibo ang pagkalat ng impormasyon at maling balita. Dagdag pa ng manghuhula, sa panahon ng pagkalat ng sakit na ito, magkakawatak-watik ang pananampalataya ng mga tao sa agham at pamahalaan. Marami ang magdududa sa mga doktor, habang ang iba naman ay hahanap ng alternatibong paraan ng paggamot. Magsisimula raw lumaganap ang mga healer, tradisyonal na gamot at online na lunas, na magpapalala pa ng sitwasyon. Sa social media, maghahalo ang katotohanan at kasinungalingan, dahilan upang maraming mamamayan ang magtalo at mag-away, tungkol sa kung ano ba talaga ang totoo. Ngunit ayon kay Jay Costura, hindi lahat ay kadiliman. Sa gitna ng takot, maglilitaw din daw ang mga taong may tunay na malasakit, mga bagong doktor, voluntaryo at grupo na magtutulungan
upang tugunan ang bagong krisis. Ang ibang bansa ay maghahatid ng tulong, habang ang mga lokal na siyentipiko ay may matutuklasan na bagong paraan ng paggamot o proteksyon laban sa naturang virus. Magiging mabagal ang pag-unlad sa simula, ngunit unti-unti raw muling manunumbalik ang pag-asa at pagtitiwala ng mga tao. Sa dulo ng kanyang hula, sinabi ni Jay Costura na ang bagong sakit ng 2026 ay isang paalala sa sangkatauhan na kahit gaano tayo ka-modern, hindi natin dapat kalimutan ang kababaang loob at pag-aalaga sa kalikasan. Ayon sa kanya, ang mga sakit ay hindi parusa, kundi paalala. Paalala na ang kalikasan ay buhay, at kapag patuloy na binabaliwala ng tao ang balanse nito, ay babawi ito sa paraang hindi natin inaasahan. Sa hula ni Jay Costura, ang virus na ito ay hindi lamang laban sa katawan, kundi laban sa kasakiman at kapabayaan ng sangkatauhan. Pagputok ng isang bulkan. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, isang malakas at biglaang pagputok ng bulkan ang magpapayanig, hindi lamang sa lupa, kundi pati sa takot ng sambayanan. Ang bulkan na ito ayon sa kanya, ay matagal ng tahimik, tila nakalimutan ng mga tao, ngunit unti-unti raw itong gigising matapos ang mga kakaibang senyales, sa kalangitan at sa lupa. Sa kanyang mga salita, ang bundok na matagal nang natutulog, ay muling hihinga ng apoy. Mararamdaman daw ang mga mahihinang lindol bago ang pagputok, kasabay ng mga kakaibang pagbabago sa hangin, at temperatura ng paligid. Sa kanyang prediksyon, ang pagputok na ito ay magdudulot ng matinding pinsala, sa kalapit na mga probinsya, pati na rin sa kabuhayan, ng libu-libong mamamayan. Marami raw ang mapipilitang lumikas, habang ang abo ay aabot sa malalayong lugar, na magdudulot ng pagkakasakit at kakulangan, sa pagkain at tubig. Maging ang mga flight at transportasyon ay maaapektuhan, at ilang araw o linggo raw mawawala ang liwanag ng araw, dahil sa kapal ng abo sa himpapawid. Ang ekonomiya ng bansa ay posibleng makaranas, ng pansamantalang paghina, dahil sa lawak ng epekto. Ngunit hindi lang ito simpleng natural na pangyayari, ayon kay Jay Costura. Sa kanyang hula, ang pagputok ng bulkan ay simbolo rin ng emosyon at tensyon ng mga tao, na parang paalala na kapag ang galit at kasakiman ay naipon, darating ang oras, na ito ay sasabog din. Ikinumpara niya ang bulkan sa lipunan, na tahimik sa labas, ngunit naglalagablab sa loob. Kaya't habang ang kalikasan ay naglalabas ng apoy, mararamdaman din daw ang pag-init ng mga isyu sa gobyerno, politika, at lipunan. Ang pagputok ng bulkan ay magiging salamin, ng nag-aapoy na damdamin ng bansa. Sa kabilang banda, binanggit din ni Jay Costura na may positibong hatid, ang ganitong pangyayari. Sa paglipas ng panahon, ang abo at lahar na magmumula sa bulkan ay magiging pataba ng bagong lupa, magbibigay daan sa panibagong simula, sa mga lugar na nawasak. Mula sa pagkasira ay may muling pagbangon, isang aral ng kalikasan na sa bawat pagputok, ay may panibagong pag-usbong. Ayon sa kanya, ang apoy na sumisira, ay siya ring apoy na naglilinis. Sa dulo ng kanyang hula, nagbabala si Jay Costura na ang mga tao ay dapat maging handa, hindi lang sa kalikasan, kundi sa kanilang puso. Ang pagputok ng bulkan ay paalala, na ang mundo ay may sariling paraan ng pagpapaalala sa atin, na huwag abusuhin ang kalikasan. Sa kanyang mga huling salita, kapag ang bundok ay umatungal, ang tao ay dapat makinig. Ang taong 2026 ayon sa kanya, ay panahon ng pagyanig, ngunit kasabay nito ay ang pagkakataon para sa pagmumuni, pagkakaisa, at panibagong simula. Matinding bagyo at pagbaha, sa Visayas at Mindanao. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, mararanasan ng bansa lalo na ang Visayas at Mindanao, ang isa sa pinakamapaminsala na serye ng bagyo, at pagbaha sa kasaysayan. Hindi raw ito ordinaryong tag-ulan, o karaniwang sama ng panahon, kundi sunod-sunod na kalamidad na tila magpaparamdam ng galit, ng ating kalikasan. Sa kanyang mga salita, ang tubig na nagbibigay buhay, ay siya ring magdadala ng takot. Magsisimula raw ito sa mga mahihinang ulan, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ay magiging matinding unos na may kasamang buhos ng ulan, malakas na hangin, at biglaang pagbaha. Ayon sa kanyang prediksyon, ang mga rehiyon sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, ang magiging sentro ng delubyo. Maraming bayan ang mawawalan ng kuryente, tulay at daanan, mga kabahayan ay lulubog sa baha, at ilang kabundukan ang guguho, dahil sa sobrang lambot ng lupa. Ilang lugar daw na dati ay hindi binabaha, ay unang beses makakaranas ng ganoong kalala. Sa mga panahong ito ayon kay Jay Costura,
Ang tulong ng kapwa at pananampalataya ang magiging sandigan ng mga tao, dahil maging ang pamahalaan ay mahihirapan, sa dami ng mga apektado. Binanggit din ng manghuhula, na ang matitinding bagyong ito ay maaaring bunga ng matinding pagbabago ng klima, at kapabayaan ng tao sa kalikasan. Sa mga taon na nagdaan na puro pagputol ng puno, pagmimina at walang habas na pagtatapon ng basura, darating daw ang singil ng kalikasan, sa panahong ito. Ang tubig ulan na dapat sana'y biyaya, ay magiging parusa sa mga lugar na nakalimot magtanim, maglinis, at maghanda. Sa hula ni Jay Costura, ang ulan ay hindi lamang ulan, kundi luha ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng pinsalang hatid ng mga bagyo, sinabi rin niya na may muling pagbangon at pagkakaisa, pagkatapos ng sakuna. Sa mga lugar na labis na tinamaan, maglilitaw ang mga bagong lider, voluntaryo, at mga kabataang mag-aalay ng tulong. Magiging inspirasyon ang kanilang pagkilos, upang ipakita na kahit gaano kalakas ang bagyo, ay mas malakas pa rin ang diwa ng pagtutulungan. Magsisimula ring magpatupad ng mas mahigpit na mga programa sa kalikasan at disaster preparedness, bilang bunga ng mga aral ng naturang kalamidad. Sa huling bahagi ng kanyang hula, pinaalalahanan ni Jay Costura ang lahat, na ang kalikasan ay may buhay, at may boses. Ang matitinding bagyo at pagbaha ng 2026, ay hindi lamang sakuna, kundi paalala na kailangang ibalik ng tao ang respeto, at pag-aalaga sa mundo. Sa kanyang mga huling salita, ang tubig ay hindi kaaway, nagiging kaaway lang ito kapag nakalimot ang tao, sa kanyang tungkulin. Ang taong 2026 ayon sa kanya, ay magiging taon ng pagsubok sa katatagan at pagkakaisa, ngunit sa huli, magiging daan din ito sa panibagong pag-asa, para sa mga Pilipino. Krisis sa ekonomiya. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, darating ang isang malalim na krisis sa ekonomiya, na mararamdaman hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi raw ito basta ordinaryong paghina ng negosyo, o pagtaas ng presyo, kundi isang sunod-sunod na epekto ng mga pangyayaring nagugat sa mga nakaraang taon, katulad ng kakulangan sa pagkain, pagtaas ng langis, at pagkasira ng kalikasan. Ayon sa kanya, ito ang panahong ang halaga ng pera ay mawawalan ng tunay na saysay, at ang kayamanan ay hindi na sukatan ng kapanatagan. Sa hula niya, mararamdaman daw ang krisis sa pamamagitan ng malawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagbaba ng halaga ng pera, at kakulangan ng mga trabaho. Maraming negosyo ang mapipilitang magsara, habang ang ilan naman ay magbabawas ng manggagawa upang makasurvive. Ang mga dating abot-kayang produkto, katulad ng bigas, gasolina at kuryente, ay magiging mabigat na pasanin sa karaniwang pamilya. Sa mga panahong ito ayon kay Jay Costura, ang gutom ay hindi lang kakulangan sa pagkain, kundi kakulangan sa pag-asa. Dagdag pa ng manghuhula, lalong maaapektuhan ang mga mahihirap, at nasa laylayan ng lipunan. Marami raw ang mapipilitang magbenta ng ari-arian, mangutang o lumipat ng tirahan, para lamang makaraos. Sa ilang lungsod at probinsya, posibleng umusbong ang mga protesta, dahil sa galit ng mga taong hindi na alam kung saan kukuha ng kanilang kabuhayan. Sa gitna ng kaguluhan, may ilan ding individual at grupo na susubukang samantalahin ang sitwasyon para sa pansariling interes, dahilan upang mas lalong lumalim ang paghihirap ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit ayon kay Jay Costura, sa gitna ng matinding pagsubok na ito, may mga taong magigising at matututo na magbago. Muling babalik ang halaga ng pagtitipid, pagtutulungan at paggalang sa mga simpleng bagay. Magiging uso raw ang mga self-sustaining lifestyle, katulad ng pagtatanim, pag-iipon at pagnenegosyong maliit, ngunit matatag. Ang mga kabataan ay mas magiging matalino sa paggamit ng pera, at mas magiging mapanuri sa kung saan nila ito ilalaan. Sa kabila ng dilim, unti-unti raw uusbong ang bagong disiplina at pagkakaisa ng mga mamamayan. Sa dulo ng kanyang hula, pinaalalahanan ni Jay Costura ang lahat, na ang krisis sa ekonomiya ng taong 2026 ay hindi kaparusahan, kundi pagsubok at aral. Paalala raw ito na walang permanente sa mundo, at ang tunay na yaman ay nasa kabutihan, disiplina, at pananampalataya. Sa kanyang mga salita, kapag bumagsak ang ekonomiya, ay huwag hayaang bumagsak ang loob mo. Sapagkat ang bawat krisis ay binubuo ng dalawang bagay, at ito ang panganib, at pagkakataon. Ang taong 2026 ayon sa kanya, ay magiging taon ng pagyuko ng marami, ngunit paggising ng ilan, na handang bumangon at magbago.
pagbabago sa pamahalaan, at bigla ang pagkakasakit ng isang politikal na pinuno. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, isang malaking pagbabago sa pamahalaan ang magaganap, na hindi inaasahan ng karamihan. Sa simula, ito raw ay tila maliit na pangyayari lamang, ngunit unti-unting magiging dahilan sa pagkakabago ng direksyon sa buong bansa. Binanggit niya na sa panahong ito, may isang kilalang lider o mataas na opisyal ng gobyerno ang biglang magkakaroon ng matinding karamdaman, isang sakit na hindi agad malalaman ng publiko, at magiging ugat ng mga lihim na kilos sa loob ng gobyerno. Ayon kay Jay, ang katahimikan sa itaas ay senyales ng bagyong paparating sa ilalim. Sa hula niya, magsisimula ang lahat sa mga bulong-bulungan, mga tanong na walang sagot, at mga press release na tila paulit-ulit, ngunit walang linaw. Habang ang karamihan ay nag-aakalang normal lamang ang lahat, may mga puwersang politikal na magsisimulang kumilos, nag-aabang, nagkakaisa o nagbabangayan, para sa kapangyarihan. Sa mga panahong ito raw, lalabas ang tunay na kulay ng ilan sa mga nakaupo sa posisyon, habang ang ilan naman ay pipiliin manahimik, upang mailigtas ang sarili. Ayon sa manghuhula, kapag ang leader ay humina, ang mga anino sa paligid niya ay lalong lumalakas. Habang lumalala ang kondisyon ng naturang pinuno, magsisimula raw ang kaguluhan sa pamahalaan, at kawalan ng direksyon sa pamumuno. Posibleng magkaroon ng mga pagbabago sa mga policy, bigla ang paglipat ng katapatan ng mga opisyal, at paglitaw ng mga bagong personalidad, na magpapakilalang tagapagligtas ng bansa. Sa gitna nito, ang taong bayan ay muling hahatiin, kung saan ang ilan ay matatakot, habang ang iba naman, ay magiging mapagmatsyag. Sa hula ni Jay Costura, ang taong 2026 ay mag-iiwan ng tanong, sa kung sino ba talaga ang namumuno, kung ang nakikita ba natin, o ang nasa likod ng entablado. Sa gitna ng kaguluhan, may isa raw kaganapan na magiging punto, ng muling paggising ng mamamayan. Kapag lumabas na ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng pinuno, magkakaroon ng malawakang pagbabago sa pananaw ng mga Pilipino, pagdating sa politika. Mas maraming tao ang magiging mapanuri, at mas dudurugin ang mga lumang tradisyon ng pamumuno, na puno ng kasinungalingan. Ayon kay Jay, ito ang panahon kung saan ang tunay na lider, ay hindi nagaling sa kapangyarihan, kundi sa tiwala ng tao. Sa huling bahagi ng kanyang hula, sinabi ni Jay Costura na ang biglaang pagkakasakit ng isang pinuno ay hindi sumpa, kundi simula ng pagbabago. Isa itong paalala na kahit gaano kataas ang posisyon ng isang tao, subalit may hangganan ang lakas at buhay. Sa gitna ng lahat, inihula niya na mula sa kaguluhan na ito, ay may maglilitaw na bagong pag-asa, isang lider o kilusan na magsisimulang magbigay liwanag sa mga Pilipino. Sa kanyang mga salita, kapag bumagsak ang matanda, ay may batang tatayo. Ang kahinaan ng isa, ay maaaring simula ng lakas ng marami. Pag-uga ng matinding lindol sa Luzon. Ayon sa hula ni Jay Costura sa taong 2026, ay mararanasan ng Luzon ang isang matinding pag-uga ng lupa, na magdudulot ng pangamba, pagkawasak at pagkagulat, sa buong bansa. Hindi raw ito simpleng lindol lamang, kundi isang malakas na pagyanig, na tatama sa mga lugar na matagal ng tahimik, at akala ng marami ay ligtas. Sa kanyang hula, sinabi ni Jay na ang lupa ay magigising mula sa mahabang pagkakatulog, at ang mga gusaling itinayo sa pag-aakalang matatag, ay dudurugin sa isang kisap mata. Batay sa kanyang pananaw, ang lindol na ito ay posibleng manggaling sa hilagang bahagi ng Luzon, o sa kahabaan ng West Valley Fault, na matagal ng pinag-iingat ng mga expert. Sa unang bahagi, mararamdaman ito bilang mahinang pag-uga, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, bigla itong lalakas na para bang sumabog ang ilalim ng lupa. Maraming tahanan, mga gusali at establishmento ang matitibag, habang ang ilan ay matutuluyang gumuho. Ayon kay Jay Costura, ito ay panahon ng pagsubok, na magpapakita kung sino ang tunay na handa, at sino ang matagal nang nakalimot. Sa hula niya, ang Metro Manila, Central Luzon, at ilang bahagi ng Northern Luzon, ang higit na makakaranas ng pinsala. Magkakaroon ng mga araw na walang kuryente, kakulangan sa tubig, at hirap sa komunikasyon. Magiging busy ang mga awtoridad sa pagliligtas, habang maraming mamamayan ang mananalangin at maghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ibinahagi rin ni Jay na pagkatapos ng lindol, may kasunod na sunog at pagguho ng lupa sa ilang lugar, tanda ng labis na pagkasira ng kalikasan, at kapabayaan ng tao. Ngunit sa kabila ng takot at pagkawasak,
Sinabi ni Jay Costura na ang lindol ng 2026 ay magbubukas ng mga mata ng mga Pilipino. Maraming mamamayan ang magigising sa katotohanan na hindi sapat ang pagdarasal lamang, kundi kailangan din ng paghahanda, disiplina, at pagkakaisa. Muling mabubuhay ang diwa ng bayanihan, at makikita sa mga tao ang malasakit para sa isa't isa. Sa panahon ng dilim, lalabas daw ang kabayanihan ng karaniwang mamamayan, mga taong handang tumulong, kahit wala na ring matitirhan. Sa dulo ng kanyang hula, ipinaalala ni Jay Costura na ang lindol sa Luzon ay hindi kaparusahan, kundi paalala ng kalikasan, na dapat igalang at pahalagahan. Ang pag-uga ng lupa ay simbolo ng paggising ng bansa, mula sa kapabayaan, patungo sa kamalayan. Sa kanyang mga salita, kapag gumalaw ang lupa, huwag lang tayo magluhod sa takot, kundi bumangon sa aral. Ang taong 2026 ayon sa kanya, ay magiging taon ng pagyanig, hindi lamang ng lupa, kundi ng puso at isipan, ng mga Pilipino. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Kung ang mga hula ni Jay Costura ay magsisimulang magkatotoo, handa ka ba sa mga susunod na mangyayari? Sa mundong puno ng hiwaga, iisa lang ang malinaw, at ito ay ang hinaharap, ay hindi na kailanman magiging pareho. Mag-ingat ka, dahil baka isa ka sa mga susunod na bahagi, ng kanyang mga prophecy. See you on our next videos.